Sa bagong napakagandang balita na ating nakalap, tuluyan ang tinanggal sa wakas ng Japanese government ang pagban nito sa pagbenta ng mga armas sa ibang bansa matapos ang ilang dekadang pagbawal nito sa pag-transfer ng offensive weapons at mukhang ito na ang simula ng pag-usbong muli ng Japanese defense industry. Ayon sa balita, limitado lang ang mga bansang pinayagan ng Japan na bumili ng kanilang mga armas at nasa 17 nasyon lamang ang naaprubahan ng Japanese government, kabilang na dito ang Pilipinas. Ang Pilipinas ang pinakaunang buyer ng Japan-made defense equipment tulad na lang ng mga air defense radars para sa ating Air Force na nabili ng bansa sa halagang nasa halos 5.3 billion pesos. At interesado pa ang hukbong sandatahan sa iba pang armas ng Japan, ngunit radar muna ang kanilang nabili dahil bawal pa noon ang pagbili ng offensive weapons. At dahil nga sa pwede na sa ngayon bumili ng mga armas mula sa Japan, matutuloy na talaga ang mga pinag-uusapang itatransfer tulad na lang ng mga Abukuma class destroyer escorts, kasama na rin ang mga nakakabit nitong weapon system at inaasahang magkakapirmahan na ngayong taon dahil gustong-gusto din ito kunin ng Philippine Navy. Napaka-capable ng mga Abukuma class warships, lalo na't armado ito o pwedeng armasan ng mga anti-ship missiles, surface-to-air missiles, mga anti-submarine rockets, pati na rin mga anti-submarine torpedoes. Ang isa pang klase ng warship na tinitignan din na makukuha ng ating bansa ay ang Asagiri class destroyers. At kung matutuloy nga ito, ay ang Asagiri class ang magiging kauna-unahang destroyer warship ng ating bansa at mas magpapalakas palalo ng kapabilidad ng ating Philippine Navy. Ngunit ang pangunahing pinag-uusapan ngayon na susunod na bibilhing brand new ng Pilipinas ay ang mga surface-to-air missile system mula sa Japan dahil nakabili na tayo ng mga air defense radars na kayang makadetect ng aerial targets hanggang sa layong 550 kilometers. At hindi rin naman pwedeng titignan lang natin ito, kaya bibili ang bansa ng armas na kayang pabagsakin ang target. Ang Type 03 ang kasalukuyang ino-offer sa atin ngayon ng Japan na isa sa kanilang pinakabagong air defense system at pag-uusapan ito ng dalawang bansa sa susunod na buwan sa pagdating ng Japanese Defense Minister sa ating bansa. At hindi lang hanggang dito ang mga potensyal na may transfer sa ating bansa, lalo na't bukas na sa ngayon ang pintuan ng mga Japanese defense companies at marami pa ang tinitignang gustong bilhin ng Department of National Defense. Ayon sa Max Defense, kabilang na nga sa mga tinitignan ay ang Type 16 tank destroyers ng Japan na isa sa kanilang bagong gawang fire support vehicle at pwede itong gamiting substitute ng Pilipinas sa nakansilang pagbili ng Sabra Pandor 2 mula sa Israel dahil pinalitan na lamang ito ng mga Sabra light tanks. Nakansila ang mga Pandor 2 para sa Philippine Army dahil na rin sa lumobong presyo nito at masyado nang late ang delivery ng mga ito para sa ating bansa dahil na rin sa patuloy na giyera na kinakaharap ng Israel. Halos magkapareho lang din naman ang capability ng Type 16 at Sabra Pandor 2 tank destroyers at mas magaan lamang ang Type 16 na may bigat ng nasa 26 tons kaya mas madali itong ilipat-lipat sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At dahil sa napag-usapan na lang din ang mga idodonate na warships kanina, tulad na lang ng Abukuma class destroyer escorts, isa din umano sa tinitignan ng Department of National Defense ay ang mga bagong improved Mogami class frigates na masasabi nating isa sa pinaka-advanced na frigates sa buong mundo at hindi malayong i-offer din ito para sa ating Philippine Navy. Napakaganda ng mga Mogami class frigates, lalo na ang improved na variant nito dahil may kakayahan itong magdala ng 32 cells na Mark 41 vertical launching system at mas malakas na radar, samahan pa ng stealth capabilities ng warship at ang malaking balakid lamang talaga dito ay ang mahal na presyo ng naturang produkto. Ayon sa latest reports, ang improved variant ng Mogami frigates ay halos kapresyo na ng dalawang Miguel Malvar frigates natin mula sa South Korea, kaya medyo malabo pa ito sa ngayon. Dapat munang paramihin ng ating bansa ang ating frigates mula sa Hyundai ng South Korea dahil abot kaya ng Pilipinas ang mga produkto nitong warships at napakabilis din ng delivery ng mga ito,
lalo na sa panahon ngayon na kailangan natin ito sa West Philippine Sea. Ang isa pang tinitignan ng Department of National Defense na kailangan din natin sa ngayon ay ang mga Type 12 land-based na anti-ship missile systems na kung saan may range ng nasa 200 kilometers at magiging malaking tulong ito sa ating pangdepensa. Mas malakas at mas mabilis ang mga BrahMos kumpara sa Type 12 ng Japan, ngunit ang advantage naman ay mayroong stealth capabilities ang naturang missile na magpapahirap upang ma-detect at ma-intercept ito ng kalaban. Maganda din kung mabibili ito ng Pilipinas dahil mas madali din itong i-transfer kahit saan dahil sa mas magaan ng missile system, hindi katulad sa BrahMos na pahirapan ng paglipat ng pwesto, subalit napakatindi naman ng firepower. At ang panghuli sa lahat ay ang mga Type 74 main battle tanks para sa ating Philippine Army na matagal na ring pinag-uusapang itatransfer sa ating bansa at umaasa talaga tayong matutuloy na ito dahil kailangan ng Pilipinas ng mga karagdagang tangke. Sa ngayon, nasa 28 units lamang ang in-order na Sabra light tanks mula sa Israel at kulang na kulang pa din ito, kaya malaking tulong na makuha ito ng ating bansa kahit ang mga segunda manong mga Type 74 main battle tanks at pwede rin magamit ang mga ito sa coastal defense. Nasa 38 tons lang din ang bigat nito, kaya bagay na bagay din ito sa ating bansa at umaasa tayong maraming units ang makukuha ng ating bansa dahil sinabi na rin ng Japan na isa ang Pilipinas sa prioridad nito.